Si Ma'am Mariam. Okay, good evening po sa lahat ulit. Kay Ma'am Julie, kay Sir Romer, kay Ma'am Luz, thank you po sa pag-assess at kay Ma'am Maria Malugka, kay Ma'am Margie. So thank you po sa lahat po na nandito ngayon. So by the way, welcome to our online coaching. So ito po yung pag-aral natin for this evening. So praise God kasi nandito po si Ma'am Julie kahit papaano para malaman niya ang mga info pa about Kaiser. Hindi pa siya nagka-Kaiser. Ito po. So, ang pag-aaralan natin for this evening, ito po. Entitled The Secret to Seeding and Building Your Future. So, paano natin i-build yung paano, kung ano ang sekreto, kung paano natin ma-build yung financial natin in the future. So, but before we start, okay, welcome po Sir Hernie Ermentano. Welcome to our online webinar. Good evening po. Okay, magdasal po muna tayo. Ito po yung The True Millionaire's Prayer by Brother Boo Sanchez. Okay, let's pray together. Day, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. And increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen and Amen. So si Sir Hermie po, wala po siyang audio. So by the way, mayroon po tayo. Ito po in alignment of our 21st year anniversary. So ang IMG po or yung financial industry is ano na po siya, bali 21 years na po tayo in service. So kaya nga ang IMG po is nagbibigay po siya ng itong free personal accident insurance sa mga bago pong matuturuan. So for free po yan kasi nagsiselebrate po yung company natin, si IMG. Kaya nagbibigay po siya for free, di ba? So natuto ka pa, tapos may free ka pa na personal accident insurance. Okay, then before we start, okay, magpakilala po muna ako. Ako po pala si Coach Maria Jovelyn Pasquil, isang OFW dito sa Kuwait, isang financial coach, financial trainer, and truly rich maker team. Isang financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life, isang senior marketing director in IMG, isang investor, entrepreneur, at isang child of God. Okay, then ito po, bakit tayo may campaign or bakit kami may campaign ng mga taga-IMG missionary? Kasi nang dahil po sa itong the 30 million by 2030 na kailangan na pagdating po ng 2030 na makuha namin itong 30 million mga families, mga Filipino na maturuan okay, about how to manage their finances. Ay, yung nakampi namin ngayon, okay, as of now is 10 million, okay, 7,000. So, almost 11 million na po tayo. Kaya congratulations po sa lahat po nandito ngayon. Kasi, ayun po, sa pamagitan po ng tulong natin, so, parang makuha natin itong 30 million. Kasi malaki pong impact yan pagdating sa 2030 na wala na po tayong, hindi na po masyadong maraming naghihirap sa bansang Pilipinas kasi marami na po ang financially literate. So yun po yung pinaka-mission po sa mga financial educator okay, dito sa IMG Missionary. Okay, din by the way, ito po si Corina Sanchez Rujas. Siya po pala yung brand ambassadress natin sa International Marketing Group. Then yung hawak niya ng libro, bawat member mayroon pong ganun. Online man or yung sa hard copy po. Yung book na yan is meron po yan. Kada member. So napakanipis at yung book na yan napakanipis pero napaka-powerful. So dyan po natin kukunin yung pag-aral natin for this evening. So ayun po, ang title is The Secret to Seeding and Building Your Future.
Pero yung lahat po na ituturo namin for this evening, kung hindi namin natin yan i-apply, Ma'am Julie, nagiging powerless po. Kasi sinasabi po dito sa baba, knowledge is power, okay, but applied knowledge is more powerful. Nagiging powerful po yung matutunan natin for this evening kung i-apply natin yan, Ma'am Julie, sa pamumuhay natin araw-araw. Kaya pwede po tayong mag-take note, po tayo ng ballpen at saka papel. Parang mag-take note po tayo para may mabalik-balikan po tayo, di ba? So ito po, ano po ba si IMG or itong International Marketing Group? Isa po siya, isa pong grupo, okay? Isang malaking grupo, isang malaking community na mostly po is naandito is nagsisave, nag-invest at ginawa din yung business side. So napakarami po dito sa, kung nakikita natin dito sa screen, napakarami. So ilan lang tayo ngayon? 8 million, di ba? Pero dito po napakarami. So yan po ay mga members, okay, mga saver, nag-invest at ginagawa din yung business opportunity. So yung convention na yan, kumbaga ginaganap yan siya international, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi around the globe. So pwede po tayong sali dito kung gawin natin ang business opportunity o kahit hindi man natin gawin ang business opportunity, kung gusto mo mag-travel around the globe, pwede mong magawa ito. Okay? Kaya nga, napakaganda itong community natin kasi pwede tayong makapunta, hindi lang sa Pilipinas, kundi pwede tayong makapunta sa buong mundo. So, ayun po yung ang community namin is nagsisave, nag-i-invest. Okay, then ito po si Rapi Tulfo na siya po ay naniwala sa campaign natin at si Rapi Tulfo is galit po sa mga scammer. Okay, kaya nga wala pong dahilan at wala pong rason na matatakot tayo kung ano yung IMG kasi si Rapi Tulfo man ay isa pong nagpatutuo na ang IMG po is legit. Ang IMG po is hindi po scam, di ba? Kasi nandito si Rapi Tulfo na galit sa mga scammers. So ayun po, yun po yung talagang tawag dito proof na legit yung IMG company. Okay, ano po yung ginagawa namin dito, Ma'am Margie? Okay. Sir Hermes, wala siyang audio. So, hindi niya tayo mapakinggan, sayang, di ba? Wala po siyang audio. Okay. Kami po ay nag-assess sa mga families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So, kami po ay willing na mag-assess sa mga families na gusto po din niyang tulungan yung sarili niya kung paano siya magiging magkaroon siya ng financial security pagdating sa panahon. Kaya wala pong ibang sagot, kundi through financial education is mabibuild po natin itong solid financial foundation na yan po yung matutunan natin, itatakil natin mamaya. Paano natin ma-build ng tama yung solid financial foundation. Okay, din ang pinaka-core purpose sa mga IMG missionary po is, ayun po, to stop poverty. Financial illiteracy kasi sa bansang Pilipinas, napakarami po yung mga Pilipino na mga illiterate about kung paano gastusin yung tira na kinikita nila. Kaya sa pamagitan po ng financial education is ito po yung way, okay? Para magkaroon po tayo ng financial information para pong magastos natin yung pira natin na pinaghirapan. Okay, din ito po pala si Brother Bo Sanchez. Siya po pala yung brand. Si Brother Bo Sanchez, siya po yung nagsulat, okay, ng book na pag-aralan natin for this evening. Puro word. So, meron po siyang mensahe dito. Sabi niya, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, okay, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So, ayun po, sa pamagitan ng book na ito, kung maintindihan natin ng maayos, so, ito po yung magbigay sa atin ng success sa buhay pinansyal natin. Okay, so yun napakaganda yung mensahe niya. So, meron din tayong mga outline sa pag-aaralan natin for this evening. So, ito po, part 1 is financial challenges and financial education. Part 2 naman is concept
na kailangan nating maintindihan. At part 3 is itong things we need to know in financial planning. Then part 4 is how IMG can help us. So si Ma'am Julie is nawala. So baka nahina lang yung niya, internet. So sana babalik si Ma'am Julie. At si Sir Hermes sana, kaso lang wala po siyang audio. Di ba? Sayang. Okay. Okay, let's proceed part 1. Okay, part 1, ito po, financial challenges and financial education. So bakit po kailangan natin ang financial education? O kasi, ayan po, libro po ang nagsabi at ito po galing sa libro. Sabi dito, okay, many good, hardworking, okay, smart, young, an old feel retire without saving. Karamihan, okay, bata o matanda. Smart ka man, okay, marami ka mang, masipag ka man, di ba? Marami ka mang extra income. Pero, kung di mo alam kung paano gastusin yung pira mo, so mag-in up pa rin tayo na walang emergency funds, okay? Walang healthcare at walang extra income mamarchi. Kasi po, ayun po, kulang po tayo sa kaalaman. So, ayun po yung natin na yun, pag-aral natin na yun, kung paano natin yan, kung paano natin yan ma-manage para hindi tayo matula dito pagdating po sa panahon. Okay, din pangalawa is itong wrong money mindset. So, many believe that the financial education is only for the wealthy. Diba? So, yun po yung mga rason sa mga Pilipino. Para lang yan sa mga mayayaman, hindi yan para sa akin kasi ako po yung naghihirap. Diba? Pero hindi natin alam na kung ang mga mayayaman, nag-invest sila ng oras, nag-invest sila ng money, para yung tira nila is mapalago pa, di ba? At mas lalo pa silang yumaman. So, how much more pa tayo na yung kita natin ikulang, di ba? So, mas kailangan natin ang financial education. Kaya nga, kung ito yung mindset natin, kaya mag-in-up talaga tayo na wala. So, mayun po talaga ang reality sa mga Pilipino. Takot po sila sa mga financial coaching, di ba? They really believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So, ikaw ba yan na kung kulang yung pera, kulang yung sahod mo, manghiram, di ba? Ang worst pa is mangutang, okay? Mas malaki pa yung gasto kaysa sahod. So, kung yan po yung mga lifestyle natin, pwede natin yan na baguhin, okay? Na ngayon alam na natin. Then, some even rely on luck. Yung maling akala, mataya na lang ng luto, nagbabaka sakali na mananalo Ma'am Margie, okay, Ma'am Mariam, pero mali po yun. Okay, wrong mindset po yun kasi mas marami pa yung talo kaysa panalo. Okay, kaya yung itaya mo sa luto na 20 per day, isave na lang natin yan. In 1 month, okay, malaki na yan. In 1 year, kung ilagay natin yan sa good investing vehicle, so, yan po yung nabibigay po yan ng retirement fund padating natin sa pagtanda. Okay, be wise po tayo, di ba? Wag lang po nating sayangin yung mga 20 pesos na barya kasi lalaki yan. Yan po ay i-invest natin. Okay. So, ayun po. Number 3 is saving the wrong way. So, saan ba natin i-invest yung mga sahod natin, mga pira natin? Yun po ba, i-invest natin sa right way or sa wrong way? Kasi meron kasing dalawang, okay? Kung paano natin yan i-save at paano natin yan i-invest. Kasi sabi dito sa baba, meaning in up with nothing. After working for 20 to 30 years, they did not know how to invest correctly. Kaya mostly po, hindi lang sa Pilipinas, kundi mostly sa mga OFW. Sabi ni OFW, 2 years lang daw siya. Pero naabutan na siya ng 2 decades, 3 decades, may 4 decades pa. Bakit po? Kasi doon po sila nag-save, doon po sila nag-invest sa hindi po, kumbaga, in the wrong way. So, for example, yung bahay, di ba? Right way ba yung magpatayo muna tayo ng bahay, na kahit wala pa naman tayo ng umpisahan, pero bahay yung inuna natin, di ba? Tapos, yun ang pinupokus mo, lahat ng sahod mo, nandun na sa bahay, nandun sa sasakyan. So, wala namang mali. Pero, kaya nga dito po, mayroon po talagang saving in the wrong way and saving in the right way. So, sana is ngayon, starting today, kung alam natin kung paano mag-save at mag-invest ng tama, yun na po yung gagawin natin. Okay? Then, di ba natin alam na Filipinos are the only people in the world with mandated 30-month pay since 1975.
investing 5 years of 13-month pay or at least 100,000 and will be multi-millions in retirement funds. So kung alam lang ni lolo at lola natin noon, okay, di siguro ngayon wala na tayong mga lolo at lola at lolo nga. Marami po sa kalye, di ba? Kaso lang po hindi nila alam. Nag-retirement sila, tapos wala pa rin silang ipon kasi meron silang 13-month pay, kaso lang hindi ko nalagay sa tama. Di ba? Uso sa Pilipinas, na pagdating sa 13-month pay o hindi pa dumating, hindi mo na yan mahawakan kasi bininta na yan, di ba? Ibinta mo yan, for example, yung 13-month pay mo is 20,000, ibinta yan ng 18, 17. Okay? Lugi pa, di ba? So, yun po. So, sa ngayon, alam na natin. Kasi kung i-invest natin yan sa good investing vehicle, pagdating po ng retirement, pag-retire natin, malaki po yung pundo. Di ba? So, yun po. Kaso lang po hindi alam ang tama ni Lola at ni Lolo noon. Okay, din ito po the Senior Citizen Service sa Pilipinas. Ito yung pinakamasaklap at ito yung mini-mission namin. Bakit kami nandito, Officer Hermie, Ma'am Mariam at saka Ma'am Julie, kasi dahil po sa Senior Citizen Service sa Pilipinas na 40% po yung nagdepend sa mga anak. Okay, nakisiksik sa mga anak kasi hindi alam ni Lula at ni Lolo, hindi alam ni nanay at ni tatay na mag-save, mag-invest para sa retirement fund. So yung anak nila, yun po ang ginagawa na retirement fund. So hindi po natin sila masisi kasi wala man financial education noon, hindi tinuturo yan sa eskwelahan. Pero sa ngayon, alam na natin, di ba? Kaya nga aware po tayo dito sa 40% na ito. Na sana po, pagdating sa panahon, hindi tayo matulad dito na makisiksik sa sa mga anak, di ba? So, obligasyon sa mga anak na tumulong sa parents, pero hindi obligasyon na gawin natin yung anak natin na retirement fund. Okay, pangalawa is itong still working. Si Lolo at si Lula, bakit hanggang ngayon, kahit hindi na kaya, hindi pwedeng mag-relax, di ba? Magtrabaho. Imagine po, 30%, napakataas po yun. Kaso lang, wala kasing pang-sustain sa mga pangangailangan nila. So, ayun, hindi po talaga, wala silang choice na magpahinga. Kaya nagtatrabaho pa rin. Okay? Imbis na magpahinga from 60 above, pero nagtatrabaho pa rin. Parang makabilis sila sa mga pangangailangan nila. At itong pangatlo is 20% naman ang nandun sa Home of the Aged or sa charity or kinukukop ng mga church, ministry, di ba? Kasi po, ayun, inabandon ng mga anak. So, yun po yung pinakamasakit. Masakit po sa puso natin, okay? Masakit po sa natin na tawag dito, wala silang ibang mapuntahan, di ba? Na yung nanay at tatay natin, pwede nilang buhayin yung 12 anak. Pero kung sila na itumanda, yung anak, hindi nila pwedeng mabuhay yung nanay at tatay nila. At ito po yung itong pang-apat is mayroong mga pensyonado. Okay, na 8%. Kaso lang, Sir John, itong pension sa mga lolo at lula natin na galing sa SSS at saka GSIS, ang tanong mo, sapat ba? So, alam natin, nasa ngayon is hindi po yan sapat, Sir June. Ma'am Mariam, okay, Sir Hermie, bakit? Kasi, ngayon, ang pension ngayon is napakaliit. Okay? Ang pinakamalaki is 10,000. Di ba? So, yung 10,000 ngayon, di pa rin yan kasya. Mayroon pang nag-pension na 1,500. Okay? 2,000. So, talagang hindi sapat. Then, ito yung namin, mission. Itong 2% lang po ang financially independent. So, Ma'am Julie, ano po ba yung financially independent? So, yung siya lang po, 2% lang po ang lula at lula natin na may kakayahang gumala, okay, may kakayahang bilhin yung gusto nila, may kakayahang mag-travel po around the globe, okay, may kakayahang mag-relax. So, imagine, napakaliit lang, di ba? So, kaya ito po yung sinusulong namin. Na sana pagdating sa panahon, lahat po na tayo nandito, na hanggang ngayon patuloy pa rin kaming nagkakampanya, kasi gusto namin na pagdating sa panahon is, dito po tayo, okay? Dito po tayo sa 2%. So, agree po ba tayo? Agree po ba tayo, Sir June? Ma'am Julie at saka Ma'am Mariam? Ma'am Margie, pakichat po sa baba ng agree, kung agree po tayo. Okay, maraming salamat po sa na-participate. So, thank you po kay Ma'am Julie kasi bumalik po siya. So, nag-struggle ata yung internet niya. Okay, then let's proceed part 2.
Okay, ito po yung concept that we need to understand. Na kaya nga sabi ko kanina, kailangan na mag-take note po tayo. Kailangan po na meron po tayong ballpen sa papel parang maano natin itong concept, okay? Masulat, okay? Parang hindi natin makalimutan. Okay, ito po yung the X-curve concept. Itong concept na ito po yung marami na po na mga IMG member na nagbabago yung buhay financial nila dahil po sa konsepto na ito. So sabi dito sa baba, life-changing financial strategy, we need to learn and do. So kailangan na hindi lang maintindihan, hindi lang matutunan, kundi gawin natin. Okay? Di ba? Nakikita natin yung dalawang linya, red line pababa, at saka blue line pataas. So anong ibig sabihin nun? So sabi ng the X-curve concept, yung red line pababa, yan po ay responsibility line. Kaya sabi pababa, di ba? Kasi pababain natin yan. Ay yung blue line naman, okay, pataas, okay, ang sabi dyan is kailangan na pataasin natin yung savings natin or yung money natin, yung money line natin, pataasin natin. So, ayun po paano. Okay, para maintindihan, himay-himay natin. Okay, sa ngayon po, si Sir Jun, si Ma'am Margie, si Ma'am Mariam, si Sir Hermie, so tayo po ngayon ay nag-start pa nagtatrabaho, di ba? Napakarami po tayong responsibility sa buhay, pero wala tayong ipon, wala tayong savings, okay? So, ayun po yung pinakamasakap, pero yun po talaga mostly. So, nagtatrabaho tayo para masustain natin yung mga responsibility natin. So, ano po ba yung mga responsibility natin? Ayan po ay pinaka-basic, di ba? Lahat po ng tao sa buong mundo is ito po talaga ay pinaka-kailangan natin, di ba? Itong food, okay? Tirahan, damit, okay? Education sa mga anak natin, yung kalusugan, at yung mga utang natin, yung debt and loans. So, yun po yung pinaka-responsibility natin, di ba? 18, pataas. Yun po talaga yung responsibility natin. So, paano natin yan masustain? Sir Jun, kung mayroon po tayong trabaho, kaya masustain natin yung mga responsibility na yan. Pero kung wala tayong trabaho, di ba? Kaya maghanap tayo ng trabaho. Pero kaya masabi sa the X-curve concept na ngayon, kung mayroon kang trabaho, ang tawag doon is active income. Okay, pero hindi ba natin alam na yung active income na yan is, ayun, meron lang tayong income, meron lang tayong sahod kung kaya pa natin, di ba? Kung bata pa tayo. Pero kung tayo na may tumanda na, wala na po tayong income, wala na po tayong trabaho, di ba? Kaya sabi ng the X-curve concept na sa ngayon, kahit po Sir John, Ma'am Mariam, kahit po napakarami nating responsibility sa buhay, kailangan nating pag-ipunan yung pagtanda natin. Kasi itong blue, okay, itong blue line, pataasin natin yan. Para kung tayo ay tumanda, wala na tayong trabaho, di ba? Wala na tayong income, pero meron tayong enough savings. Kasi itong responsibility natin, hindi yan siya mawala. Mawala lang yan kung mawala na tayo sa mundong ito. Kaya wala pong rason na sa ngayon hindi ka po mag-save at mag-invest. Kasi matulad po tayo sa the Senior Citizen Service sa Pilipinas, di ba? Mamili tayo sa mag-depend sa anak, magtatrabaho from 60 above, or magpakukup sa mga ministry. So, wag naman sana, di ba? Kaya nga kami ay nagtuturo kung paano tayo mag-save at mag-invest para sa pagtanda natin. Okay, sa ngayon, kahit may responsibility ka pa, pag-ipunan mo yung pagtanda mo. Kasi sabi ko nga kanina, yung responsibility natin is permanent. Di ba? Kakain pa naman tayo. Kailangan pa rin natin ng tirahan, di ba? Clothing, damit, education. Baka ikaw yung nagpaaral sa mga apo mo. Kasi ano na yun, kumbaga sa ngayon po is also sa mga Pilipino na ang yung lula, yung nanay at tatay yung magpaaral sa mga anak, sa mga apo niya. Then, yung health natin is yan po ang pinakamalaking responsibility kung tayo ay tumanda. Kaya kailangan po talaga na may meron tayong enough savings para ma-sustain po natin yung needs natin sa health at yung utang natin, bayaran natin yan ngayon. Okay, huwag natin paabutin na ikaw ay tumanda kasi hindi na natin yan mabayaran. At kung kanina na nakita natin dito, okay, meron kang active income. Pagtanda mo, kailangan po na meron ka ng passive income. So, ang passive income, yan po ay tinatawag na tira na po ang trabaho sa iyo. Hindi na ikaw nagpakahirap sa tira, Sir John. Okay. Ni Ma'am Jolie. Kaya sa ngayon po, kung ikaw may kakayahan pang
mag-save at mag-invest, gawin na natin, di ba? Para kung tayo tumanda, less tayong responsibility, o hindi na natin yan pansin, kasi marami na tayong savings at mayroon ng pira na nagtatrabaho sa iyo. Okay? So, hindi pa tapos, Sir John, Ma'am Julie. Meron tayong dalawang if sa buhay natin na ito po ay hindi tayo pwedeng mamili. Okay? Bakit? Masabi mo ba na gusto kong mabuhay ng matagal? Pwede yun, di ba? Pero kaya nga sabi ko, hindi natin to pwedeng pagpilian. Ito po talaga ay mangyari to sa atin, sa buhay natin. Na itong unang if, na what if I die too soon, ako po, as a breadwinner, ako po yung nagbigay ng sustento sa mga anak ko. So, anong mangyari po sa family ko? So, dito po yun, dito po gawin natin na kailangan na mag-save or mag-invest tayo sa yung life insurance. Kaya po, huwag po tayong matatakot sa life insurance, ha? Kasi ang life insurance, iyan po ay instant money na makukuha sa family natin. Hindi po yan para sa atin, kundi para po yan sa mga family natin, mga anak natin. Lalo na ngayon, kung ikaw ay may maliliit pa, okay, para po masustain nila yung pag-aaral nila. So, kailangan ngayon mag-save ka na po or mag-invest ka for life insurance para maprotek mo yung family mo at para may income replacement na makukuha yung pamilya mo. Okay, din pangalawang if, what if I leave tulong? Okay, blessings yun, di ba? Kasi tayo po ay nag-vlogging nagdasal na sana bigyan ako ng malaking, marami na tumaas pa yung buhay ko. Blessings nga. Pero kung ikaw po ay walang ipon, bangungot po yan sa mga anak natin, di ba? Hindi ka po blessing sa mga pamilya mo, kundi burden ka po. Kasi paano na kung magkasakit ka? Okay? Sinong mag-sustain sa mga pangailangan mo, di ba? Yung mga anak? Kaya wag po nating hintayin. Okay? Wag nating iasa sa mga anak natin kasi meron na silang sariling family. Kailangan mo i-protect mo yung sarili mo. I-protect natin yung sarili natin. Kailangan na meron tayong living on interest na nag-invest tayo parang every month is meron tayong pension. So, ganun po kahalaga at yan po ang mensahe ng the X-curve concept. Okay? May naintindihan na ba? So, sana naintindihan natin ng maayos, Ma'am Jolie, kung gaano pala kahalaga itong the X-curve concept na tinuturo sa IMG. Okay? So, sana po is may naintindihan tayo. So, okay, pangalawang concept, itong building blocks of a solid financial foundation. So, paano natin ito i-build? Okay. So, ang tanong kung meron na ba tayo na upisahan sa limang ito? Meron na ba tayong healthcare? Okay. Meron na ba tayong life insurance o itong income protection? Nabayaran na ba natin yung utang natin? The same time, meron na ba tayong emergency funds? Or emergency lang napakarami pero wala naman tayong pundo, di ba? At itong investment. Okay? Kung meron na tayo dyan, congratulations. Pero kung wala, so hindi pa naman huli ang lahat. So, ayun po, isa't-isahin ko para maintindihan natin ng maayos. Okay? So, paano po mag-build ng solid financial foundation? So, dito nakalagay na kailangan may order of priority. Kailangan may i-priority tayo dito. Kailangan may pagkasunod-sunod. So, ano po yung i-priority natin? Is yung healthcare. So, bakit healthcare? Kasi ang healthcare po, yun po kasi ay katulong natin na kung tayo magkasakit, di ba, sinasabi ko, ang pinakamalaking responsibility sa buhay natin is yung kalusugan natin. Kung ikaw ngayon, napakalaki yung bahay mo, may sasakyan ka, may mga business ka, may lupa ka, pero kung wala ka namang healthcare, mauubos mo yan. At naibinta mo yan ng palugi, di ba? So, yun po. Kaya ang healthcare po, yan po talaga ay pinaka-importante at yan po ay unahin natin kung wala ka pang healthcare sa ngayon. So, pangalawa is itong income protection or life insurance. So, ayun po, tinuturo namin dito na kailangan ikaw as a breadwinner, kailangan mong mayroon kang life insurance o income protection. Para yung mga anak mo is hindi magugutom, okay? Kung ikaw ay mawala. So, kung ikaw ay mawala, yung sakit na naramdaman nila is hindi sobrang sakit kasi meron kang pinamana sa kanila na yaman, hindi utang. So, yun po yung purpose sa life insurance. Ang pangatlo is manage debt. Kaya nga dito tinuturuan natin, okay, nagtuturo kami na yung mga utang natin bayaran at huwag na po tayong mangutang pa kasi ang utang po, yan po ay isang anay sa isang bahay na unti-unti niyang sisirain, okay? Na nagbi-business ka, okay? Bumibili ka naman ng lupa, sasakyan, pero galing naman sa utang. Malulusaw po yan.
Okay, kaya sa ngayon, okay, kung sa ngayon, kung may utang ka, babayaran natin yung paunti-unti. At huwag na po tayong mangutang pa. Kasi ito po nagbibigay kasi sa atin ng peace of mind. Masarap, okay, masarap ang buhay na walang utang. Okay, pero meron namang utang na ginagamit mo sa pagnegosyo, okay yun. Pero kung nangutang ka, na ginagamit mo lang sa, ayun, nagsa-shopping ka, so hindi po yun okay. Bad. Ayun po, bad po yun, di ba? Kumbaga bad. Di po maganda yung utang na yun. At pangatlo is itong emergency funds. Okay. So, ang emergency funds, kailangan natin yan, lalo na kung may bagyo, okay, may lindol, masisira yung mga sasakyan mo or mga appliances mo or bahay. Or isa sa family mo magkakasakit. So kung ikaw po, itong emergency funds kasi, yan po talaga ay nakakatulong kung ikaw po ay sa ngayon sa trabaho, hindi ka na mangungutang sa amo mo, hindi ka na magkakas-advance kasi mayroon ka pong emergency funds. So sa mga Pilipino, napakaraming emergency at walang pundo. Kasi yung emergency, surprise yan. Hindi mo yan, talagang hindi mo inaasahan na makasakit yung family mo, di ba? Hindi mo inaasahan na ikaw mismo ay makakasakit. At least mayroon ka pong ma-withdraw kung nandyan sa bangko. Pero mostly, ang emergency funds is ilagay mo talaga yan sa bangko. Kasi anytime pwede mo siyang withdraw. Okay, welcome po Sir Leo Camillo. Welcome po. Thank you po for coming. Happy learning po. Then itong pang-5 is investment. So ang investment is nasa huli. Bakit po? Kasi kung yan po yung unahin mo, kasi kaya nga order of priority, di ba? Hindi pwedeng balik ka rin. Kasi inuuna mo yung investment, tapos kung magkasakit ka, ibinta mo yan, di ba? Yung bahay ba natin, pwede ba natin yung ibenta? Hindi po, kasi yung bahay natin, doon tayo, tinitirahan natin yan, di ba? Kaya po, kailangan na may pagkasunod-sunod at kailangan na matibay po yung pundasyon. So, ganito po, pag-build ng solid financial foundation. Okay. Ako po yung magtanong. Sir Leo, okay, Sir June, Ma'am Julie, kung saan na po ba tayo? Yung mga, yung financial foundation natin, okay, dito ba tayo sa weak foundation or dito sa strong foundation? So, huwag po tayong mag-alala kung dito tayo sa weak foundation. Kasi kami, dito po kami galing. Pero unti-unti po yung napatibay namin kasi nung nandito na kami sa loob ng INJ. Kaya sa ngayon, okay, kung wala pa naman tayong naumpisahan, itry natin, okay, ipatayo ng solido tulad dito sa strong foundation. Naunahin natin si healthcare, okay, pangalawa sila insurance, bayaran yung utang, mayroon tayong emergency funds, at ang huli ay investment. So, ayun po. So, ayun po. Hindi po pwedeng bara-bara yung pagpatayo natin ng solid financial foundation kasi kung bara-bara lang, nako, wala po talagang isang bagyo, isang sakit, masisira po yung buhay financial natin. Okay? So, ayun po. Naintindihan na ba natin kung ang mensahe ng The Solid Financial Foundation? So, meron tayong pangatlong concept. Itong pay God and yourself first. So, na-apply na ba natin yan sa pamumuhay natin araw-araw ito? Kasi kung hindi pa natin ito na-apply, try natin i-apply. So, kung bakit ngayon hindi pa tayo naka-save at naka-invest ng maayos kasi hindi natin ito ina-apply. Okay? So, ang tawag po dito is the prosperity formula na ang income natin, kahit anong klase yung trabaho mo, malaki man or maliit yung income mo, 100% yan, di ba? Kaya sa 100%, kukunin natin yung types na 10% or kahit hindi 10%, basta consistent ka pong nagbibigay sa yung simbahan kung saan ka nabilong, di ba? As a Christian, alam po natin yan kasi biblical po yan. Kailangan po na bigyan natin si God sa mga kita natin. Kasi as a good steward, o matatawag ka bang good steward? Yung tira o yung health na binigay ni God sa'yo o yung pagising mo sa umaga, Sir John, Sir Leo, kung ikaw po ay malusog, malakas, so blessings yan, di ba? So, ang mga trabaho natin, ang mga income natin sa ngayon, yan po ay galing sa Panginoon. Hindi po yan galing sa atin. Kaya, kailangan po na magbigay tayo ni God at least 10% or hindi kahit hindi 10%, basta ibalik natin sa simbahan kung saan man lumalago yung spiritual natin na buhay, di ba? So, wag natin yan kalimutan at wag nating nakawin kasi biblical na yan, sabi ko biblical yan. Okay, kailangan nating sundin. Then ito po, yung 20% naman for savings. Yan po. Kaya nga sabi dito sa taas, di ba? Pay God and yourself first.
bayaran mo yung sarili mo kung ikaw naghihirap. So, kunin mo yung 20% sa sahod mo, yan po ay pang build mo ng solid financial foundation, di ba? So, then, ang pangatlo, itong 70%, yan pa expenses. So, pagkasya-kasyahin natin yan. Pero kung kulang, so doon na po mangyayari na kailangan na maghanap ka na po ng ibang mapapagkitaan. Huwag ka po na magdepende sa isang kita, kundi maghanap ka ng ibang income. So, ang tawag po dyan is, ayun po, prosperity formula, spend below your means, create and monitor your budget, and live simply. So, yun po, kailangan po na mamumuhay tayo ng simply. Pero yung yung simpleng buhay, hindi po yan siya talagang sinasabi na easy. Okay? Kailangan na kung simpleng buhay is napatayo mo na yung solid financial foundation mo. Okay, try natin itong gawin at i-check natin 6 months to 1 year. Okay, meron na pong mangyayari sa buhay natin. So, wag nating nakawin ito. Kasi, baka hindi na tayo bigyan ni God ng kalusugan para maghanap ng tira. Okay? Kaya po, lagi nating isipin na lahat po ng mga bagay ay galing po yan sa Panginoon. Okay? So, let's proceed part 3. Ito po yung, ang part 3 is things we need to know in financial planning. So, dito, sabi dito, okay, kung nakikita natin dito, sabi dito sa may mga tanong, okay, do you know how money works? So, dito sa IMG, pwede po ang tira ang magtrabaho. Okay, kaya nga, hindi lang po tayo ang laging nagtatrabaho. Meron din. Kung ang pira pwede din magtrabaho, yan sa atin. Okay. So, ayun, paano yan? Through investment. Okay, so meron po itong tinuturo namin na itong the power of compounding interest na the rule of 72 na sabi ni Sir Albert Einstein na siya po yung naka-invento dito. Sabi, it is not enough to save money, okay? Grow it through investment. So yung money na, yung pera natin, wag na natin itago sa bangko, wag na natin itago sa drawer or sa pitaka. Kailangan maghanap tayo ng mga good investing vehicle na legit para pong yung pera natin ay lumalago. Okay? So gamitin natin ito, the rule of 72, na 72 divide, okay, the rate of return is equal of years to double your money. So bakit ngayon napakarami po ang na-scam? Mostly sa mga OFW at Pilipino. Bakit? Kasi hindi po napag-aralan, wala pong, or hindi sila umaati ng mga financial coaching, kasi mayroong pagtama kasing pag-invest. Okay? Kaya nga sabi ko, kung gusto mo yung pira mo, madubli na next month, so talaga mapunta ka sa scam. Pero hindi natin alam na ito pala ang totoong formula. Itong the rule of 72, na for example po sa Pilipinas may nagbibigay ng 4%. Okay, tulad ng co-op. Ang co-op po ay nagbibigay sila ng 4% kung lagi ka pong tawag dito nag-deposit doon. Kasi naka-experience po ako sa co-op. So for example, kung gamitin naman natin itong the rule of 72, so ang co-op ay nagbigay ng 4%, 72 divide 4 is equal to 18. So, imagine po, yung pira natin, magdudubli yan every 18 years. Di ba? So, kaya nga, kung may nag-alok sa'yo, okay, Ma'am Margie, Sir Leo, na mag-invest tayo dito kasi yung pira mo po is aabot yan na, for example, 1,000, aabot ng 2,000 in next month, huwag po kayong maniniwala. Kasi wala pong investing vehicle na nagbigay ng 20% or more than 20%. Okay, scam po yun. Kaya, ayun po, aware po kayo sa mga ganun. Ito po yung totoo. So, itong the rule 72, ginagamit ito sa pangungutang at pag-invest din. Okay? So, kaya ito po yung legit. So, di ba natin alam na mayroong nagbibigay din ng 8% tulad ng Pag-ibig MP2. Nagbibigay po siya ng 8%. So, ay yung 8% na yan, kung gamitin natin sa 72, the rule of 72 is ito po 72 divide 8 is equal to 9. So, in every 9 years po is nagdoble. So, kahit pa paano, half na po siya sa 18 years, di ba? Pero kaya nga, mataas pa rin. Pero mataas pa rin yung panahon na magdodoble yung pira mo. So, dito sa IMG, mayroon pong good investing vehicle na nagbibigay ng 12%. Okay? Right? Ito pong 12% na kapartner ni IMG tulad ng mutual fund or stock market. Okay? Depende po sa
ekonomiya sa Pilipinas, kung mataas yung ekonomiya sa Pilipinas, so mataas din itong 12% na ito. So imagine po kung yan po ang gamitin natin, 72 divide 12 is equal to 6. So napababa siya. Okay? Every 6 years nagdodoble yung pera mo. Kaya po dito alamang ang may alam. At huwag po tayong mag-invest na hindi natin pinag-aralan at huwag po tayong mag-invest na hindi mo alam. Kasi kung sabihin nila na 30%, wala pong 30%. Walang nagbigay ng 30%. Okay? So ayun po. So kaya nga dito, lamang po ang may alam. Okay? So pangalawang tanong is, do you know about savings and investment? So once na ikaw po ay member na IMG, so itong malalaking company, nakita natin sa baba, itong PLDT, BDO, Metrobank, BPI, Jollibee, ESF. So magiging kapartner na po tayo sa mga malalaking company na yan. Kumbaga investor ka na, so hindi ka lang customer, kundi isa ka sa mga investor na yan. Kung ikaw po ay member ni IMG. So, pangatlong tanong is itong, do you know about life insurance? So, ang IMG din is may access sa life insurance. Kaya ang tanong, kung mahal natin yung family natin, kailangan na mag-invest tayo, mag-invest tayo sa life insurance. Parang kung tayo mawala, di ba, kanina, yung dalawang if, is yung anak natin is hindi magugutom. Then sa Pilipinas, dalawa lang po yung talagang types of life insurance. Yung BUL, okay, na hindi mo pwedeng ma-withdraw yung investment, at yung pure term insurance na pwede mo ma-withdraw yung investment kung mayroon kang emergency. Okay? So, ayun po. Ang kagandahan kasi dito, itong pangalawang nirecommend namin itong BTID na Buy Term and Invest the Difference. Ito po ay may access si IMG. Okay? So, ang BUL po sa Pilipinas tulad ng Sun Life at AXA. So, ang BUL, napakamahal yan, di ba? So, hindi po yan na-advise namin kasi napakamahal. Ang in-advise po namin itong pure term insurance na separate po ang investment. Okay? So, meron tayong mga separate trainees dyan kung ikaw ay nasa loob na po sa community natin. Okay, pang-apat na tanong is, do you know about long-term healthcare? Okay, are you preparing for your healthcare fund? So, meron na po ba tayong healthcare fund? Okay, nag-invest na po tayo, nag-invest na po ba, napag-invest na po ba natin yung mga healthcare funds natin? Kasi the common responsibility during all years is yung health natin. Okay? So kung kailan nawala na tayong trabaho, doon naman lumabas yung mga sakit natin. Kaya sa ngayon, ikaw ay bata pa, may chance ka pang mag-invest for your healthcare funds. Okay, panglima na tanong is, do you know about the high cost of education? Kung ikaw ngayon, yung mga anak mo naman is, secondary or elementary, meron ka pang time na mag-invest. So, ang kagandahan at another good news, kasi dito po sa IMG, meron tayong good investing vehicle na may access din sa IMG na pwede natin pag-investan ang educational fund ng mga anak natin. Okay, kaya nga congratulations po yung anak mo ngayon is maliit pa. Kasi may oras ka pang mag-invest para sa educational fund nila. Okay, kasi kung hindi mo to siya gawa ng paraan na pag-imbisan yung pagpangkuliyo nila, magugulat ka na lang kung gaano kalaki na yung amount. Okay? Lalo na kung doon mo sila paaralin sa mga magagandang eskwelahan, private school, di ba? Kaya sa ngayon po, ayun, ano yan sa mga parents, obligasyon sa mga parents na pag-aralin yung mga anak nila. So, hindi pwedeng irason natin na wala tayong pira. Kaya sa ngayon, may time pa tayo, di ba? Ma'am Julie, okay, Sir John, Sir Leo, na pag-invisan yung educational fund sa mga anak natin. Okay, ito po. Protect your future. Paano? Kung ikaw ngayon mayroong mga assets, mga mayayaman, kailangan po na hindi natin yung itago sa mga anak natin. Okay? Kailangan po na ipaalam natin sa kanila para kung tayo ay mawala sa mundong ito, mapakinabangan nila yan. Di ba? Hindi ang gobyerno ang makinabang, kundi mapakinabangan ng mga anak natin. Kaya sa ngayon, yung assets natin, yung yaman natin, ipamana natin sa kanila ng maayos. Parang hindi sila magkagulo at parang hindi sila, ayun po, hindi sila mag-away-away kung ikaw ay mawala sa mundong ito. So, ayun po, dito sa IMG, meron kaming workshop kung paano natin maipamana ng maayos
yung mga asset natin, yung mga yaman natin. Okay? So, okay. Sana may intindihan tayo sa part 1, part 2, at sa part 3. Okay, let's proceed. Part 4. So, how IMG can help you. Paano makatulong sa atin, Sir Leo, ang IMG? Ito po. IMG have the complete financial solution. Itong education, execution, environment, and entrepreneurship. So, sa ngayon, yung natutunan natin, lahat po yan is basic lang po yan. Once na ikaw po ay nasa IMG, ang kagandahan kasi, unlimited yung mga trainings natin, mga learnings, di ba? So, mas marami pa tayong mapag-aralan at mas ma-enhance natin. Di ba? So, marami tayong mapag-aralan dito. Unlimited na nga yung mga things, ikaw na lang magsawa. Di ba? So, hindi lang tayo matuto sa isang upuan, kundi kailangan na umatin tayo ng maraming trainings para mas marami tayong matutunan at para ma-manage natin yung mga tira natin. At ang pangalawa is execution. Okay? Sa pinag-aralan natin, kung naintindihan mo at ikaw po ay nag-commit or nag-execute or na-apply mo, meron tayo ditong tawag dito, advantage na it removes the middleman and you save money. Na ibig sabihin ng middleman is mga agent. Okay, na for example, ikaw gusto ka mag-avail ng healthcare, okay? Healthcare, funds, life insurance, investment, real estate, or bibili ka ng sasakyan. So, di ba, sa mga sinasabi ko, 5 yun, 4 yun, di ba? 5 din na agent na pwede mong puntahan. Pero kung ikaw ay isang member, so do it yourself, kumbaga DIY tayo. Wala yung middleman, ikaw yung agent sa sarili mo. Then, mas nakasave ka po ng pira. Sa ganun po kaganda at ganun po yun po yung advantage kung ikaw po ay isang member ng IMG. Okay, din pangatlo is environment. So, ano po ba yung environment mo ngayon? So, kailangan piliin natin yung environment natin, Ma'am Margie, Sir Leo, di ba? Kasi kung ang environment mo ngayon or yung mga kasama mo sa buhay, yung mga kapitbahay mo, or yung mga kaibigan mo is nagiinom, di ba? Nagsusugal, ano ba, maluluho, at palagasto. So, possible na pagdating sa panahon, ganun ka na rin. Kaya dito sa IMG, pinaka-healthy yung environment namin dito, yung community namin, kasi yung pinag-usapan namin po is yung magandang future sa pamilya namin. Hindi lang sa pamilya namin, kundi sa mga kaibigan namin. So, nag-invest po kami, nagsisave, at ginawa din yung business side. So, ayun po, piliin natin ng maayos yung community natin. At ang pang-apat is entrepreneurship or business opportunity. So, mayroon pong business side dito sa IMG. Kaya nga, ang IMG po ay nagbibigay po ng complete financial solution. Nandito na po lahat na kung kulang yung income mo, pwede ka pong maka-earn, okay, at least 5 to 7 digit income. So, magitan po ng pagtulong o pag-share sa campaign namin, itong napag-aralan natin for this evening, through financial education, matutulungan natin yung kapwa natin, at kung mag-save at mag-invest sila, meron ka pong extra income. So, ang tawag po dito is business opportunity. Parang ma-achieve mo po yung financial goal mo ng madalian. So, ayun po. So, kung paano gawin yung business side, meron po tayong mga training sa ganun. I-guide po tayo sa mga coach natin. Okay? So, good news po. Sa mga bagong member, meron po tayong 62 extraordinary membership benefits. Napakarami, di ba? Saan ka, ano bang kampanya na nakita mo or alam mo na nagbibigay po na 62 membership benefits? Di ba wala? Only IMG lang po nagbibigay ng ganun karaming membership benefits. So, ang tawag po dito is a new world of possibilities, the membership revolution. Okay? Then ito po. Kaya nga sabi ko, isa sa mga benefits natin itong financial education, unlimited learnings, napakaraming workshop dito. Kung non-member, magbayad ka. Pero kung member ka, free lang po yan. Okay? Oras lang po at gadget yung yun po, yung gamitin natin. Okay? So, ito po, isa po sa mga benefits. So, hindi ko po isahin yung 62 membership benefits kasi napakarami po yun. So, ito, the exclusive benefit number 11 na up to 300,000 free personal accident insurance na ibigay po ng IMG kung anong mangyari sa member.
So, napakalaki po yung amount na yan, di ba? Kung ang member is ma-accidente, kung nawala po siya through accident, so makakuha po yung family ng at least 100,000. Then another benefit, another ito po, nasa, kung sa iba, kung ikaw po ay yung sa St. Peter, okay? So sa St. Peter, pwede kang mag, mag-invest doon ng 700 a month, bayaran mo ng 5 years, makakuha ka ng 50,000. Pero dito, ayun, ano package deal na po ito sa babayaran kong local code. Kung baga Philippine code, 6,000 6,000 lang po yung babayaran mo sa membership. So, automatic meron ka ng 50,000 life insurance. So, ang tawag po dito is Fidelity Life na from Manila Bankers Life. So, ayun po yung, di ba, 500 lang? Kung di ba ngayon, 6,000 yung membership mo. 150,000 ang makukuha sa family mo kung ma-accidente. Okay? Then ito po, the free gift, exclusive benefit number 14. Meron po tayong free unlimited consultation for members only. So, exclusive po yan sa members. Then, ito maabil natin to sa mga Kaiser Medical Center. Hindi po tayo pwedeng magpunta sa mga affiliated hospital o sa accredited. Magdiretso po tayo sa Kaiser Medical Center sa Pilipinas po. Mayroon pong 10, okay, more than 10 po na mga branches ng Kaiser Medical Center. So, pwede po natin i-screenshot para po alam natin kung saan yung location nila. Okay, then ito po exclusive benefit number 17. Sabi ko nga kanina na automatic na ikaw po ay isang mutual fund investor, okay, stockholder, shareholder po, partner ng mga malalaking company na ito kung ikaw po ay member. Diba? Napakaganda. At ito, nakikita natin si isang new Kaiser new ambassador na si Daniel Padilla. Siya po yung bagong brand ambassador ngayon sa Kaiser. Noon, si Sharon Bonita. Ay ngayon, si Daniel Padilla. Diba? So, yan po. May access din ang IMG. Itong the first name sa bansang Pilipinas, the first name in healthcare, na na-provide po siya ng long-term care at saka short-term care. So, ayun po. So, wag na po tayong lalayo kasi nandito na po lahat. So, ayun. Bakit po namin or bakit ko pinupush itong long-term healthcare o itong Kaiser? Kasi kanina sa mga concept natin, okay, problema yun lahat, mga challenge, di ba? Financial problem, financial challenge. Ang solution is ito, the 3-in-1 saving plan. Na kung ako ay mawala, meron po akong life insurance, okay? At ako naman ay tumanda, mabuhay ng, mabuhay ng matagalan, meron pong investment for retirement funds. At kung ako na may magkasakit, meron pong healthcare funds. So ito pong nagbibigay ng complete financial plan na itong long-term healthcare na wala pong iba kundi ang Kaiser, the level 1 investment, na iyan po ay solusyon sa dalawang if or tatlong if sa buhay natin. Okay, so napaka-importante po ito. Kaya nga tinatawag itong the level 1 investment kasi yan po ay nagbe-build ng solid financial foundation natin. Kasi kanina, kung tayo mag-isip, paano ko ito may patayo ng maayos itong solid financial foundation. Okay, through level 1 investment po ito. The long-term healthcare or Kaiser. So, siya po ay nagbigay ng 4. Okay, meron ka na pong healthcare fund na long-term at saka short-term. Meron ka ng life insurance. Magiging emergency funds yan kung mag-mature na. Then, meron ka ng investment. Okay, kaya yan po yung ina-advise namin. At yan po ang solution ng mga financial challenges natin kanina. Okay, meron din tayong discount access and services. So, ito, very useful po ito. Kumbaga ito, kung ikaw po ay isang member, so, partner natin is MDC. Kung gusto kang bibili ng lupa, or bahay, partner natin si Palawan Punsya. Okay, din meron din tayong auto program na kung bibili ka ng sasakyan, napakalaki yung discount mo. At meron tayong legal assistance program. So, kung ikaw po ay member ng IMG. Okay, so yun po. Ano ba na nagustuhan ba natin? Kung gaano kaganda yung mga membership benefits? So, ayun po.
ito pong benefit number 33, be in the financial industry, okay? Own your business, become a financial educator, okay, on your time, help more families achieve the income you want. Okay, napaka-transparent kasi online system po tayo, then become a debt free. So wala pong ibang sagot yan, kundi dito lang po sa loob ng IMG community. Okay. So, meron din tayong itong benefits number 43 na Neura Cash. Na ito po yung very convenient. Na once na ikaw isa po ay nagsishare sa mission natin, kung ikaw po ay ginawa yung business opportunity, meron po tayong matatanggap, okay? Every 8 days, itong tinatawag na Neura Cash tulad ng GCash sa Pilipinas. Ang makaka-relate lang po dito is yung ginagawa yung business opportunity. Okay? Kasi sila po ay makatanggap ng extra income. So ito po yung business ownership program na meron tayong income projection. Ito po yung maano natin. Kumbaga yan pa ikikitain natin. Possible po yan kung gawin natin ang mission. Okay? Just share the mission and the commission will follow. Na itong 24,000 a month, okay, possible yan kung ikaw po ay masipag. Okay, pwedeng 44,000 a month, pwedeng 56,000 a month kung ma-promote ka bilang isang senior marketing director. Okay, so ayun po. You can earn at least 5 to 7 digit income by helping people. So, yun po, napakaano lang. Tulong lang po tayo na kung ano yung natutunan natin ngayon, Sir Leo, i-share lang natin yan sa kaibigan natin, sa family natin. Napakaganda po yung ano natin dito. Napakaganda po yung tawag dito. Mission natin. Din itong support and online tools. Magagamit natin ito kung ginagawa mo yung business opportunity. So, very useful po ito sa mga ginagawa yung business side. Okay? Then, ito isa din sa mga benefits. Kung ikaw po ay international yung code mo, kumbaga na, mga OFW mostly. So, napakarami pong benefits. Kaya we advise and we recommend po na kung ikaw ay nasa ibang bansa, ang kukunin natin is international code or international membership kasi napakalaki po yung makukuha natin na mga benefits kumbaga sa family natin. Ayun, so meron tayong mga separate trainings yan kung ikaw ay nasa loob na ng IMG. Okay. Ang tawag po dito is the New World of Possibilities, one-time membership and annual renewal every December. So, yung pagpamember natin, meron po tayong renewal every end of the year or every December for only 1,500 para mapanatili natin yung account natin at parang maano pa rin natin yung mga benefits natin at yung active pa rin tayo, di ba? So, ganun po. Okay, so sa Pilipinas po ito, Philippine code, 6,000 pesos only. So, compared to our 62 membership benefits, so ngayon yung 6,000, sa isang kainan lang po yan, isang family. Kung tayo ay, kung kain kayo sa labas, okay? 3 family, 4 na family, kulang pa yan. So, pero kung ilagay natin dito, ayun po, meron po tayong 62 membership benefits. So, wag nating sayangin yung 6,000 na yan kasi marami po tayong benefits na makukuha. Okay, meron po tayong mga access, itong the major providers tulad ng Kaiser International na healthcare. Ito po lahat is access. Kumbaga may access po ang IMG sa lahat na po ito. So, we have everything in IMG. So, ayun po. Ikaw na lang po, kumbaga, kung may tayo, yung bang member na lang yung kulang, di ba? So, sana is may natutunan tayo for this evening. Kasi dito, sinasabi, financial education plus execution is equal to transformation. Okay? Pero kung kahit gaano kaganda yung tinuturo namin, hindi naman natin ina-apply, di ba? So, wala pong magbabago sa buhay natin. Okay? Sayang po yung oras, di ba? Napakabilis ang panahon ngayon. At happy birthday pala sa mag-celebrate ng birthday for this month. Kaya huwag na po natin sayangin ang panahon, di ba? Kasi sabi dito, take action and secure your future now. Okay? Na meron tayong 3 rason
na hindi tayo mag-save at mag-invest, pero isa lang po, okay, na kung ikaw napakaraming rason mo, yung edad natin, hindi yan siya pababa, pataas yan. Every year po tayo na tawag dito, na nag-birthday, di ba? Kaya wag po natin sayangin yung panahon. Pangalawang rason na hindi ka mag-save, na hindi ka mag-invest. Yung anak mo, lalaki yan at mag-aaral po yan ng kolehiyo pagdating sa panahon. Kaya sa ngayon po, pag-imbisan mo yung educational fund nila para hindi po masakit at sumakit yung ulo mo pagdating sa panahon. Okay, last na rason na hindi ka mag-save at mag-invest, you're eventually retire and stop making active income. Okay, so hindi po tayo bakal, hindi po tayo robot. Okay, anytime, pwede tayong manghina, anytime, magre-retire, magre-resign tayo. Kaya sa ngayon, pinaka-the best opportunity, at ito po yung talagang oras na mag-start na po tayo mag-seed at mag-invest. Okay, so ito po, you have to be prepared for these kinds of situation. Be with a group who inspires you, when the members of your group seed, and they will also inspire you to seed. Okay, only IMG's mission is to convert people from being spender to savers and to teach them how to save the right way. So, ayun po. Napakaganda. So, kung ikaw ay nasa IMG community, ay talagang, ayun, marunong kang mag-seed at marunong kang mag-invest. So, by the way, meron po tayong mga level investment, meron tayong level 1 investment na ito yung i-recommend namin. Parang ma-build natin yung solid financial foundation natin. Okay? So, sa isang bagsakan, depende sa edad, okay? Tapos, ma-build mo na yung solid financial foundation mo. Pangalawa is itong most 18, the level 2 investment, na meron na po siyang income protection or life insurance, the same time emergency funds at investment. Okay? Yan po na lahat na yan is nandito po sa loob ng IMG. At itong level 3 is itong pure investment na itong tinatawag na mutual fund or itong direct investing. So, pure investment lang po siya na pwede po tayong maglagay dito para sa educational fund sa mga anak natin. So, ayun po. Hoping is may manutunan at na-refresh tayo. Okay, be an IMG member now and start enjoying your benefits. So, maraming salamat po sa nandito. So, sana kung may bago naman, so, pakukuha natin tong personal accident insurance na 20,000. Di ba? So, wala. Di ba? So, maraming salamat pala sa nandito. Thank you for listening and happy investing. Invest wisely. So, maraming salamat po kay Ma'am Luz sa tawag dito, sa pag-assess. Kay Sir Leo, thank you po sa nakikinig. At sa lahat po nandito,